Marshall Peak, Kabanata 4105. Pandaraya. Siya ay medyo nag-aalala na siya ay gumugol ng masyadong maraming oras sa mundo sa loob ng prutas at nasa panganib na mahulog sa lupain ng kawalang kamatayan. Ngayon, tila hindi na kailangan ang pag-aalalang ito. Hindi nakapagtataka na siya ang nanguna bago lumabas ang iba. Ang oras sa mundo sa loob ng prutas ay iba sa labas ng mundo. Siya ay gumugol ng higit sa isang buwan sa World Fruit, ngunit ilang minuto lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Binitawan ng cultivator ni Ditian at tinapik ang kanyang balikat, sinabi ni Yang Kai. Mag-ingat ka sa pagbaba mo ng bundok. Medyo nataranta ang cultivator, ngunit hindi na siya nang ahas na manatili pa. Nagpasalamat siya kay Yang Kai at bumaba muli ng bundok. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang ulo at tiningnan ang mga prutas sa puno. Kumikislap ang kanyang mga mata. Biglang lumabo ang kanyang anyo nang sumuntok siya sa harap ng isang prutas at inabot ito upang kunin. Gayunpaman, hindi siya nahulog sa World Fruit tulad noong nakaraan. Sa halip, isang hindi maisip na puwersang nakatutuwa ang nagmula sa prutas. Kahit anong pilit ni Yang Kai, hindi niya mahawakan ng mahigpit ang kanyang kamay, lalo pa hawakan ang World Fruit. Nagsikap siya ng kaunti, ngunit ang prutas ng mundo ay talagang nagpabalik sa kanya. Nang makita ito, napakamot ng ulo si Pu Baixong at sinabing, Master, hindi ba sinabi ng maliit na mataba na iyon na isang tao lang ang maaring makapasok sa World Fruit? Lahat ay may isang pagkakataon lamang na makakuha ng World Fruit. Ngayon na nakakuha ka na ng isa, paano ka makakapasok ulit? Walang masama kung subukan. Medyo nalungkot si Yang Kai. Bagamat nakakuha siya ng isang World Fruit, ito ay isang low-grade World Fruit lamang. Makakatulong lamang ito sa cultivator na maabot ang 3rd grade upang hatiin ang kalangitan. Ang gayong prutas ay hindi masyadong mahalaga, kaya natural na hindi siya nasisiyahan. Sa kasamaang palad, ito ay tulad ng sinabi ni Xu Zin noon. Ang bawat isa ay nagkaroon lamang ng isang pagkakataon. Hindi niya mahawakan ang World Fruit ngayon. Ilang beses pa niyang sinubukan, ngunit nabigo pa rin siya. Hindi sumuko si Yang Kai at lumibot sa World Tree ng paikot-ikot. Napakaraming prutas na nakasabit sa puno, at isa lang ang nakuha niya. Paano siya sumuko? Hindi pa banggitin ang napakabihirang mataas na grado ng World Fruit, kahit na makakuha siya ng isang mid-grade 1, hindi magiging walang kabuluhan ang paglalakbay na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tila may naisip si Yang Kai. Naningkit ang kanyang mga mata nang huminto siya at tumangala na may nagniningning na mga mata. Hindi nagkaimik si Pu Baixong. Master, ano ang gusto mong gawin ngayon? Hindi siya pinansin ni Yang Kai at sa halip ay dinala siya at ang maliit na kabute sa Small Sealed World, ibinaon ang kanyang Divine Sense sa Small Sealed World at nakipag-usap kay Meng Hong at sa iba pa saglit. Pagkaraan ng ilang sandali, sa pag-iisip, dalawang figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Sila ay sina Meng Hong at Lang Qingshan. Pareho nilang itinaas ang kanilang mga ulo upang tumingin sa langit, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkahibang. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Meng Hong, ito ang 3,000 Worlds Tree. Ang prutas na iyon ay makakatulong sa isang Heaven Opening Realm Cultivator na direktang umabant ng isang yugto. Kahit na siya ay ipinanganak sa Great Moon Province, ang Great Moon Prefecture ay hindi isang malaking puwersa. Hindi pa niya narinig ang isang bagay na tulad ng 3,000 World Tree dati. Ito ay isang pag-iral na makakatulong sa isang Heaven Opening Realm Cultivator na umunlad sa isang yugto. Anong uri ng banal na bagay na lumalaban sa langit ito? Tumanggo si Yang Kai at sinabing, oo, ito ang 3,000 Worlds Tree, at ang prutas ay ang World Fruit. Gayunpaman, ang mundo sa loob ng prutas ay delikado. Kung mahulog ka rito, maaaring hindi ka na makakatakas. Brother Meng, pag-isipan mong mabuti. Umiling si Meng Hong at sinabing, sa napakaswerteng pagkakataon na iniharap sa aking mga mata, kung hindi itataya ng Meng na ito ang aking buhay at magsugal, ano pa ang silbi ng paglilinang? Manatili ka na lang sa bahay at magburda. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Mula nang pumasok siya sa Great Cosmological Realm, naging smooth sailing ang kanyang paglalakbay. Una, nakilala niya si Yang Kai at sinundan si Yang Kai sa Red Star Star City. Bagamat emosyonal siyang dumanas ng pagkabigo, nabawi niya ang nawala sa kanya. Pumasa siya at tumayo, pinakondensed ang 5th grade fire element. Sa paglipas ng mga taon, pinalapot niya ang 3 kapangyarihan ng lupa, metal, at tubig. Ang mga natitirang materyales ng wood element ay nakolekta din. Kailangan na lang niyang maghintay ng panahon para pinuhin sila sa hinaharap para magkaroon ng pag-asa na makasulong sa 5th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, alam din niya na ang lahat ng ito ay umaasa sa proteksyon ni Yang Kai. Ang 5th grade fire element ay ibinigay sa kanya ni Yang Kai, at ang iba pang mga materyales ay nakolekta din sa Red Star Star City. Kung hindi dahil sa suporta ni Yang Kai,
hindi siya makakamit ng ganoon kalaki. Inukit niya ang kabaitang ito sa kanyang puso, ngunit ito rin ay kasing bigat ng bundok. Kanina pa niya iniisip kung paano masusuklian ang kabaitang ito. Ngayon, ang prutas na nakasabit sa buong 3,000 Worlds Tree ay isang pagkakataon. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang iniisip niya. Nang makitang hindi niya ito makumbinsi, hindi na siya nagsalita pa at pinaalalahanan na lamang siyang mag-ingat, ngumiti si Meng Hong at sinabi. Huwag kang mag-alala, Brother Yang. Siguradong babalik ako ng ligtas. Pagkatapos sabihin iyon, ang kanyang figure ay kumislap at sumugod patungo sa isang world fruit, direktang sumugod sa mundo sa loob ng prutas at naglalaho. Sa gilid, natulala silang Qingshan. Bagamat narinig niya na ipinaliwanag ni Yang Kai ang iba't ibang mga himala ng world fruit, ang marinig ang tungkol dito ay isang bagay at ang makita ito ng sarili niyang mga mata ay isa pa. Master, ano ang dapat kong gawin? Tanong nilang Qingshan. Pumasok ka, at isama mo na rin ako. Ngumiti si Yang Kai. Naguluhan silang Qingshan noong una, ngunit bigla niyang naintindihan. Inihagis ni Yang Kai sa kanya ang sealed world bead at same time na sinabi. Hindi ko alam kung makakapasok ako ng maayos. Kung hindi ko kaya, ipatawag ang iba. Sa oras na iyon, magtutulungan tayo upang maunawaan ang misteryo ng mundo sa loob ng prutas. Oo, kinuha nilang Qingshan ang sealed world bead at same time na tumugon. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan ang puno ng prutas at sinabi. Master, anong bunga ang pipiliin ko? Bahala ka, depende sa swerte mo. Habang nagsasalita si Yang Kai, ang kanyang figure ay kumislap at pumasok sa small sealed world bead. Ang kanyang isip ay tumagos sa small sealed world bead at pinagmasdan ang sitwasyon sa labas, lihim na nagdarasal. Nasubukan na niya noon at nalaman niyang hindi na niya kayang lapitan ang world fruit gamit ang sarili niyang lakas, lalo pa ang pagpasok sa mundo sa loob ng fruit. Gayunpaman, mayroon pa ring 12 ng mga tao na nakatago sa small sealed world bead. Ibinilang ba ang mga taong iyon na pumasok sa world fruit? Dati ay hindi sigurado si Yang Kai, ngunit matapos makitang matagumpay na nakapasok si Meng Hong sa mundo sa loob ng prutas, natitiyak niyang ang mga taong iyon na nakatago sa small sealed world bead ay hindi ibinilang na nakapasok sa world fruit. Sa ganitong paraan, maaari rin siyang magtago sa world fruit at hayaang dalhin siya ng iba. Ito ay isang panlilinlang na tanging si Yang Kai ang maaaring gumamit. Maraming tao ang nakatago sa small sealed world bead at bawat isa sa kanila ay nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa mundo sa loob ng prutas. Kung magiging maayos ang lahat, makakapag-ani siya ng kahit 12 ng world fruits. Sa dinami-dami ng world fruits, tiyak na magkakaroon ng mga mid-grade, marahil kahit na high-grade. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay kanyang sariling haka-haka lamang. Totoo man ito o hindi, maaari lamang niyang hintayin silang Qingshan na i-verify ito. Sa ilalim ng malapit na atensyon ni Yang Kai, ang mga mata nilang Qingshan ay nakalock sa isang world fruit. Ang kanyang figure ay lumundag at tulad ng isang bato na ikinakalat ang kanyang mga pakpak, siya ay sumugod patungo sa prutas at nawala sa isang iglap. Sa susunod na sandali, silang Qingshan ay nasa loob na ng mundo sa loob ng prutas. Sa small sealed world bead, si Yang Kai, na nakatutok sa kanya, ay natulala at nagtatakang nagtanong. Qingshan, anong nangyari sa iyo? Natarante silang Qingshan at sumagot. Master, pakiusap turuan ako. Tignan mo ang iyong sarili. Mabilis na pinaalalahanan siya ni Yang Kai. Inilabas nilang Qingshan ang kanyang divine sense at iniskan ang sarili, pagkatapos ay natigilan sa kinatatayuan. Anong meron? Anong meron? Lumapit si Scabby Head kay Yang Kai at nagtanong. Ang iba ay mukhang naguguluhan din, nagtataka kung ano ang nangyari sa labas ng mundo upang labis na ikinagulat ni Yang Kai. Nag-isip sandali si Yang Kai at ikinaway ang kanyang kamay. Ang eksena sa labas ng mundo ay agad na lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Natigilan ang lahat nang tumingin sila dito. Agad namang tumawa ng malakas si Scabby Head habang nakahawak sa tiyan. Master, maaaring ang pipang lalaking iyon ay silang Qingshan. Tumanggo si Yang Kai. Dapat siya iyon. Tawa ng tawa si Scabby Head na halos tumulo ang luha sa mga mata niya. Paano naging ganito? May nagtatakang tanong. Hindi alam ni Yang Kai kung paano sisigot. Kumislap ang kanyang figure at lumabas siya sa small sealed world bead at pumunta sa mundo sa loob ng prutas. Puno siya ng pagbabantay. Pagkatapos ng lahat, nakapasok na siya sa mundo sa loob ng prutas isang beses noon at pumitas ng world fruit. Ngayong nakapasok na naman siya sa pamamagitan ng diet, hindi niya alam kung may mga abnormalidad. May abnormal talaga. Ang world principles ng mundo na ito sa loob ng prutas ay naninira sa kanyang katawan. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang ilang hindi inaasahang pagbabago sa kanyang katawan, ngunit hindi ito nagtulak sa kanya palabas. Iniskan niya ang kanyang divine sense at bumuntong hininga. Oo naman. Master,
Ang boses nilang Qingshan ay tumunog mula sa gilid, tila hindi sigurado. Gustong tumango ni Yang Kai, ngunit hindi niya magawa. Tanging naisagot niya. Master, bakit ikaw? Bakit ako? Ang boses nilang Qingshan ay tila naguguluhan. Dapat dulot ito ng world principles ng mundong ito. Kapag umalis ka sa mundong ito, natural na babalik ka sa normal. Huwag kang masyadong mag-alala, pag-aliw ni Yang Kai. Sa Small Sealed World, tulala ang grupo ng mga tao sa tanawin sa labas. Walang bakas ng Yang Kai o lang Qingshan sa eksena, dalawang espada lang. Ang dalawang kalawang na bakal na espada ay nagmistulang mga scrap na naiwan sa isang sulok sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang mga mukha ni Yang Kai at lang Qingshan ay nasa ibabaw pa rin ng dalawang espada. Nakakatawa ang mga itsura nila, lalo na silang Qingshan, na malungkot ang mukha, halos maabutin si ako. Naging ganito rin si Master. Gulat na sabi ni Scabby Head. Pwede bang hanggat papasok ka sa mundong ito, magiging espada ka na? Anong kakaibang mundo? Sa labas, hindi mapigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Ang mundo sa loob ng prutas na pinasok niya noon ay binubuo ng hindi mabilang na mga bula at walang epekto sa katawan ng cultivator, ngunit ang mundong nasa harapan niya ngayon ay naging sanhi ng kanyang pagbabagong anyo bilang isang espada. Tila iba ang mga mundo sa loob ng bawat world fruits. Sa kabutihang palad, ligtas siyang nakapasok sa mundong ito sa tulong ng Small Sealed World. Bilang isang kalawang na espada, wala siyang kamay o paa. Sinubukan ni Yang Kai na maramdaman ang sarili niyang lakas, ngunit hindi niya ito mapakilos. Sinubukan niyang maglakad-lakad, ngunit ang kalawang na espada na binago niya ay tumalbog pasulong. Medyo magulo ito. Sa ibabaw ng espada, kumunot ang noo ni Yang Kai. Nag-aalalang tumingin sa kanya silang Qingshan, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling ito, sunod-sunod na katok ang narinig. Nagulat silang Qingshan. Master, may dumating. Lumingon si Yang Kai at tumingin sa direksyon ng tunog. Hindi siya nakaimik. Parating ang espada. Sa hindi kalayuan, isang kalawang na espada na kamukha nila ang tumatalbog patungo sa kanila. Hindi nagtagal ay nakarating na ito sa kanila. Isang hakbang pasulong silang Qingshan at sinabing, Brother. Bago pa siya makatapos, ang kalawang na espada ay biglang tumalon ng mataas at tumama sa ulo nilang Qingshan. Martial Peak, Kabanata 4106. Mundo ng mga espada. Nagulat silang Qingshan at likas na gustong umiwas. Gayunpaman, siya ay naging isang kalawang na espada at hindi na ang kanyang orihinal na katawan. Dahil sa abala, nahulog siya sa lupa. Isa na lamang siyang kalawang na espada ngayon. Kung tatamaan siya ng ganoong pag-atake, malamang na masira siya sa dalawa. Kasabay ng isang klang, si Yang Kai ay sumugod at hinarang ang kalawang na espada. Bahagyang nanginig ang espada dahil sa impact at lumipad kung saan-saan ang kalawang. Tulala pa rin silang Qingshan. Si Yang Kai ay nakikibahagi na sa isang matinding labanan sa kalawang na espada. Sigaw niya habang lumalaban, kunin mo. Hindi na nagdalawang isip silang Qingshan matapos matanggap ang order. Tumayo siya at umatake mula sa gilid. Sa Small Sealed World, natulala si Scabby Head at ang iba pa. Ang tatlong kalawang na espada na mukhang magkatulad ay paspusang lumalaban. Kakaibang tagpo iyon kahit paano tingnan ng isa. Ito ang unang pagkakataon na hinarap ni Yang Kai at lang Qingshan ang isang kaaway sa kakaibang paraan. Gayunpaman, sa ilalim ng pagsupil sa mga batas ng mundo, hindi nila maibigay ang alinman sa kanilang lakas. Noong una, hindi sila sanay ng dalawa. Ilang beses silang tinamaan ng kalawang na espada at ilang bitek ang lumitaw sa kanilang mga espada. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, unti-unting nakontrol ng dalawa ang kanilang mga katawan. Sa kanilang pinagsama-samang lakas, ang kinakalawang na espada ay makakalaban lamang sa kanilang mga pag-atake. Sa wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa, pinutol ni Yang Kai at nabasag kaagad ang kalawang na espada. Ito ay naging hindi mabilang na mga fragment at nakakalat sa lahat ng direksyon. Huminto sina Yang Kai at lang Qingshan at nagkatinginan. Hindi sila nakaimik. Bagamat hindi nagtagal ang labanan, medyo mahirap pa rin. Kung si Yang Kai man o silang Qingshan, ang kalawang na espada na naging anyo nila ay may mga bitek. Isa na itong kalawang na espada. Ngayong may mga bagong bitek, baka hindi na nito masuportahan ang susunod na laban. Sa sandaling ito, isang mahinang liwanag ang biglang lumipad mula sa sirang kalawang na espada at pumasok sa katawan ni Yang Kai. Kaagad pagkatapos, mabilis na naghilom ang mga bitek sa katawan ni Yang Kai. Hindi lang iyon, pati ang ilang kalawang sa kanyang katawan ay nalaglag. Naramdaman din ni Yang Kai na nakakuha siya ng kaunting lakas ng wala saan. Master, ito ay. Tumingin silang Qingshan sa pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit magkakaroon ng ganoong pagbabago si Yang Kai.
Maingat itong naramdaman ni Yang Kai saglit at nagningning ang kanyang mga mata. Naiintindihan ko na ngayon. May kakaibang enerhiya sa espadang ito na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Ang pantirya ng pagpapakain na ito ay ang gumawa ng huling suntok. Ang kalawang na espada ay binasag ni Yang Kai, kaya ang enerhiya sa kalawang na espada ay automatikong damaloy sa katawan ni Yang Kai. Hindi nakuha nilang Qingshan ang bahagi nito. Namulat silang Qingshan at sinabing, nakikita ko. Kung ganoon nga, Master, hindi ba dapat nating hanapin pa ang mga taong ito? Siyempre, tumanggo si Yang Kai, bahagyang nanginginig ang talon ng kanyang espada. Bukod dito, tinatansya ko na narito ang susi sa pag-unlock ng mga misteryo ng mundong ito. Walang pag-aalinlangan, ang dalawang espada ay lumundag sa daan. Hindi nagtagal, nakakita sila ng tatlong espada na papalapit sa kanila. Ang tatlong espadang ito ay kinakalawang din at parang hindi nagamit ng maraming taon. Nagkatinginan sina Yang Kai at Lang Qingshan. Sinabing huli, Master, guguluhin ko silang dalawa. Halika, tulungan mo ako pagkatapos mong sirain ang huli. Mag-ingat ka, pinayuhan ni Yang Kai. Tumugon silang Qingshan at sumugod patungo sa tatlong espada. Nakakailang hakbang pa lang siya nang mapansin siya ng mga espada at sumugod sa kanya. Tumalikod silang Qingshan at tumakbo. Paalang na umatake si Yang Kai at tinarget ang isa sa mga kalawang na espada. Sa wakas, nakuha niya ang atensyon nito. Ang mahabang espada na binago ni Yang Kai ay napangalagaan noon. Kumpleto ang katawan nito at mas maganda ang itsura nito kaysa dati. Mas matalas ang talam nito at marunong itong umiwas ng mas maliksi. Sa one-on-one na laban, ang kalawang na espadang ito ay walang kapantay sa kanya. Sa isang sandali, nabasag ni Yang Kai ang kalawang na espada. Gaya ng inaasahan, isang kakaibang enerhiya ang bumulwak mula sa mga fragment at pumasok sa katawan ni Yang Kai. Pakiramdam niya ay lumakas ang kanyang lakas. Bago niya ito maramdamang mabuti, naakit na nilang Qingshan ang iba pang dalawang kalawang na espada pabalik. Diretso silang hinarap ni Yang Kai. Sa tulong nilang Qingshan, nabasag niya ang dalawa pang espada nang wala sa oras. Binigyan ni Yang Kai ng pagkakataon na basagin ang dalawang kalawang na espada kay Lang Qingshan upang siya ay maging katulad niya. Sa mga sumunod na araw, silang dalawa ay naghanap ng mabibiktima at patuloy na pinalakas ang kanilang sarili. Ang mundong ito ay isang mundo ng mga espada. Ang mga patakaran ay kakaiba. Ang cultivator na pumasok sa mundong ito ay magiging isang espada din. Hindi niya kayang gamitin ang sarili niyang lakas. Ang ilan sa mga espada ay malakas habang ang ilan ay mahina. Sa pangkalahatan, ang lakas ng isang espada ay maaaring mahinuha sa hitsura nito. Noong unang pumasok sina Yang Kai at Lang Qingshan sa lugar na ito, pareho silang mga kalawang na espada, ang pinakamababang antas ng pag-iral. Matapos pumatay ng ilang mga espada at makatanggap ng pagkain, ang kalawang sa kanilang mga katawan ay mabilis na natanggal at naging mga tansong espada, na kumikinang na may tansong kinang. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga tansong espada ay naging itim na bakal na mga espada. Sila ay maraming beses na mas malakas kaysa dati. Sanay silang dalawa sa pagtutulungan. Pinatay nila sa daan. Kahit na silang dalawa lang, hindi sila natatakot kapag nakaharap ang mga kaaway na 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa kanila. Madalas nilang mapatay ang lahat ng mga kaaway. Ang pinakadelikadong oras ay noong silang dalawa ay nag-provoke ng Silver Sword. Isang araw at isang gabi silang hinabol ng Silver Sword. Halos maputol sa kalahati silang Qingshan sa baywang upang takpan ang pag-urong ni Yang Kai. Sa kabutihang palad, tumalikod si Yang Kai at iniligtas siya. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Lahat ng tao sa Small Sealed World ay natakot din. Matapos ang halos isang buwang paggalugad, unti-unting naunawaan nilang dalawa ang mundong ito. Isa na namang nakatutuwang masaker. Daan-daang tanso at itim na bakal na espada ang nabasag. Ang mga sirang talon ay nakakalat sa buong lupa. Kakaibang enerhiya ang bumuhos sa katawan ni Yang Kai mula sa lahat ng direksyon. Ang itim na bakal na espada na kanyang ginawang anyo ay nakatayo sa gitna ng larangan ng digmaan. Ang katawan ng espada ay bahagyang nagpakita ng mga senyales ng pagiging puti mula sa itim. Ang talon din ay naging matalas at matalas, kumikislap na may malamig na liwanag. Nang ang huling sinag ng liwanag ay lumipad mula sa isang sirang itim na bakal na espada at pumasok sa katawan ni Yang Kai, isang malinaw na sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa mundo. Walang katapusang damaloy ang liwanag sa katawan ni Yang Kai. Mabilis na naging silver sword ang itim na bakal na espada. Ang kapangyarihan na ilang beses na mas malakas kaysa dati ay damaloy sa espada. Hindi napigilan ni Yang Kai na maramdaman na kaya niyang lampasan ang lahat. Binabati kita, Master. Binabati kita, Master. Sabi nilang Qingshan sa gilid. May katawan pa siyang itim na bakal na espada. Sa labanang ito,
kahit na siya ay naglagay ng maraming pagsisikap, hindi niya nagawang mabali ang alinman sa mga espada. Ang lahat ng mga benepisyo ay dumaloy sa katawan ni Yang Kai, lahat para sa kapakanan ng pagpapahintulot sa kanya na sumulong sa isang silver sword. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at ngumiti. Tayo na, Qingshan. Maghiganti tayo. Dati, kapag hinabol sila ng silver sword na iyon, halos mamatay silang dalawa sa mundong ito. Ngayong may mga kwalifikasyon na si Yang Kai para makipagkompetensya sa kanya, natural na kailangan niyang bumawi sa kanya. Makalipas ang kalahating araw, nakarating silang dalawa sa tuktok ng isang lambak. Ang lambak na ito ay napapaligiran ng mga bundok sa tatlong panig. Sa paanan ng bundok, libo-libong longsword na may iba't ibang grado ang abala sa pagtatrabaho. Walang katapusan ang mga tunog ng kumakalat. Noong huling pumunta silang dalawa dito, napagtanto nilang tila nagmimina ang mga espadang ito ng isang uri ng mineral. Napaka-espesyal ng mineral. Ang enerhiya na nilalaman nito ay maaaring magbigay daan sa anumang espada na lumago ng husto. Ang nagbabantay sa lugar na ito ay isang silver sword. Mayroon siyang 50 itim na espadang bakal at mahigit 200 tansong espada sa ilalim ng kanyang pamumuno. Kung tungkol sa mga kalawang na espada, mayroong libo-libo sa kanila. Para kay Yang Kai, ang lambak na ito ay isang malaking piraso ng karne. Kung kaya niyang sirain ang lambak na ito, tiyak na tataas muli ang kanyang kapangyarihan. Ang pagsulong nilang Qingshan sa isang silver sword ay ilalagay din sa bato. Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Kailangan mo bang akitin ko ang ilan sa kanila? Hindi na kailangan. Diretso ang tingin ni Yang Kai sa nag-iisang silver sword sa ilalim ng lambak. Upang mahuli ang mga tulisan, hulihin muna ang pinuno. Ako na ang bahala dito. Mag-ingat ka. Nang matapos niya ang kanyang mga salita, lumukso siya pababa mula sa tuktok ng lambak. Sumipol ang hangin at kumikinang ang talom ng malamig na liwanag. Ang silver sword na nagbabantay sa lugar na ito ay tila may naramdaman. Tumagilid ang espada at tumangala. Isang matandang mukha ang lumitaw sa espada at galit na sumigaw. Bastos, naglakas loob ka pa ring ipakita ang iyong sarili. Nakilala siya ni Yang Kai at Lang Qingshan noon at nakatakas sa kanyang pagtugis. Natural, hindi niya malilimutan ang mukha ni Yang Kai. Ang mga espada sa mundong ito ay may kanya-kanyang kamalayan. Gayunpaman, mas mababa ang grado, mas mababa ang kamalayan. Ang mga kalawang na espadang iyon ay hindi makausap. Sa antas ng isang silver sword, mas kumpleto ang kanilang katalinuhan. Habang nagsasalita siya, ang lumang silver sword ay tumalikod at hinarap si Yang Kai. Tumawa si Yang Kai. Matandang aso, huwag kang masyadong mayabang. Sa pagkakataong ito, kukunin ko ang buhay mo. Dala nito ang isang mabangis na momentum, ito ay bumagsak patungo sa lumang silver sword. Sa isang hong na tunog, ang lumang silver sword ay pinalipad ng ilang 10 metro. Nakaramdam din ng pagkahilo si Yang Kai, ngunit sa kabutihang palad ay naunahan na niya ito, kaya mabilis siyang nakabawi. Nang hindi nawawala ang alinman sa kanyang momentum, nagpatuloy siya sa pag-charge pasulong. May mga bantay sa tabi ng silver sword. Sila ay ilang itim na bakal na espada at isang dosenang tansong espada. Sa sandaling ito, lahat sila ay sumugod at pinalibutan si Yang Kai. Inikat ni Yang Kai ang kanyang espada at walang kabuluhang umatake. Pagkatapos ng sunod-sunod na tunog ng kalansing, sumabog ang mga itim na espadang bakal at mga espadang tanso. Ang mga daloy ng enerhiya ay lumipad palabas mula sa mga fragment at pumasok sa katawan ni Yang Kai, na nagpapataas ng kanyang lakas muli. Nang makita ito, ang silver sword ay sumigaw ng galit. Umalis ka sa aking daan. Sa mundong ito ng mga espada, bawat pagtaas ng grado ay nangangahulugan ng malaking pagtaas ng lakas. Ang mga itim na espadang iyon at mga espadang tanso ay hindi tugma kay Yang Kai. Nililigawan lang nila si kamatayan kung pipilitin nilang pasulong. Pulalakasan din nila ang lakas ni Yang Kai. Natural, ayaw makita ng lumang silver sword ang eksenang ito. Matapos utusan ang kanyang mga nasasakupan na umatras, ang silver sword ay humarap kay Yang Kai. Ang dalawang silver sword ay agad na naging dalawang puting ilaw, dahilan upang lumipad ang buhangin at mga bato. Kasabay nito, pumasok din silang Qingshan sa lambak. Nakita ito ng mga itim na espadang bakal sa lambak at natural na dumagsa pasulong. Silang Qingshan ay hindi nag-abala sa kanila. Tumalon-talon siya sa lambak, hinahanap ang tanso at kalawang na mga espadang iyon. Isa-isa niyang pinatay ang mga ito at nilamon ang kanilang lakas upang palakasin ang sarili. Sa isang iglap, ang lambak ay nahati sa dalawang larangan ng digmaan. Ang isa ay ang buhay at kamatayan na labanan sa pagitan ni Yang Kai at ng maputlang silver sword. Ang isa pa ay silang Qingshan na nangunguna sa hindi mabilang na mahabang espada sa mga bilog sa lambak. Napakasigla ng eksena. Si Yang Kai ay na-promote pa lamang bilang isang silver sword. Sa lohikal na pagsasalita,
ang kanyang espada ay hindi kasing lakas ng lumang silver sword, at ang kanyang talon ay hindi kasing matalim. Pagkatapos ng lahat, ang lumang silver sword ay napromote ng mahabang panahon at nasa antas na ito sa mahabang panahon. Sa isang labanan sa pagitan ng dalawa, si Yang Kai ay dapat na dehado at hindi ang kanyang kalaban. Ngunit sa katunayan, ang dalawang silver sword ay pantay-pantay. Kadalasan, nangunguna pa si Yang Kai, dahil alam ni Yang Kai kung paano magbago, at masyadong mahigpit ang mga galaw ng lumang silver sword martial pick, Kabanata 4107. Sword Wave. Pagkaraan ng ilang sandali na labanan, ang lumang silver sword ay ganap na dehado. Ilang beses na sinubukan ni Yang Kai na salungatin ito, na gustong hatiin ito sa kalahati. Sa huli, hindi lang siya nakakuha ng anumang kalamangan, siya rin ay dehado. Pagkatapos ng lahat, ang lumang silver sword ay nahuhulog sa antas na ito ng mas mahabang panahon. Kung ito man ay ang tigas ng espada o ang talas ng talem, ito ay hindi isang bagay na maihahambing ni Yang Kai. Pagkatapos ng bawat sagupaan, hindi lamang nito napinsala ang lumang silver sword, nagdulot pa ito ng ilang maliliit na bitek na lumitaw sa espada ni Yang Kai. Nang makakita ng magandang pagkakataon, ang lumang silver sword ay lumipat mula sa depensa patungo sa opensa, at mabilis na nagkusa. Nakipaglaban at umatras si Yang Kai, at hindi nagtagal ay dumating sa lugar kung saan nagtipon ang isang grupo ng Black Iron Bronze Swords. Tumalikod siya at pinagpag ang kanyang espada, nabasag ang Black Iron Silver Swords, hinihigop ang kanilang kapangyarihan para ayusin ang sarili. Nang makumplito ang espada, tumalikod siya at muling sumalakay. Pagkaraan ng ilang beses, ang lumang silver sword ay sumigaw ng malakas, ngunit wala itong magawa. Makalipas ang kalahating oras, nagkaroon din ng ilang maliliit na bitik ang katawan ng lumang silver sword. Kahit na mas matibay ang katawan nito kaysa kay Yang Kai, hindi pa rin ito nakayanan ang tuloy-tuloy na pag-atake ni Yang Kai, kaya sa huli ay mapipinsala ito. Nang maramdamang may mali, ang lumang silver sword ay agad na umatras, humahanggos patungo sa mga nasasakupan nito sa hindi kalayuan. Paanong hindi alam ni Yang Kai ang iniisip nito? Malinaw na pareho ang ideya nito sa kanya, gustong patayin ang mababang antas na mga espada upang mapangalagaan ang sarili at ayusin ang kanyang espada. Sa makatuwid, sa sandaling kumilos ito, agad na sumugod si Yang Kai at pinatay ang Black Iron Bronze Swords bago makakilos ang lumang silver sword, na naging dahilan upang mabaigo ang plano nito. Lalong nagalit ang lumang silver sword. Pakiramdam nito ay kasing tuso ng isang multo ang kalaban sa harap nito, at napakahirap harapin. Pagkatapos ng isa pang 2 oras ng matinding labanan, si Yang Kai ay nagpatuloy sa pakikipaglaban, hindi nasaktan. Sa kabilang banda, ang katawan ng matandang silver sword ay gutay-gutay, na parang anumang oras ay maaaring masira. Ilang beses na nitong sinubukang patayin ang sarili nitong mga nasasakupan para makabawi sa mga pinsala nito, ngunit kumilos na si Yang Kai bago pa nito magawa. Sa ilang beses na nagtagumpay ito, hindi ito gaanong nakinabang dito. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ang lumang silver sword ay naging mas hindi na makayanan, ngunit ang mga pag-atake ni Yang Kai ay naging mas mabangis at mas mabangis. Biglang sumuray-suray ang lumang silver sword at halos mahulog sa lupa. Paano mapalampas ni Yang Kai ang magandang pagkakataon? Nagningning ang kanyang mga mata nang sumugod siya at naglaslas sa puwang ng espada ng kalaban. Kung lumapag ang slash na ito, si Yang Kai ay may 80% pagkakataon na mabali ang silver sword. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng bakas ng hindi maipaliwanag na kakilakilabot, na para bang may isang napakasamang mangyayari. Halos natural na umiwas si Yang Kai sa gilid. Kasabay nito, ang lumang silver sword na malapit nang bumagsak sa lupa ay biglang tumayo. Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa matandang mukha sa espada. Inikat nito ang espada, at sa dulo ng espada, isang matalim na sinag ng liwanag ang bumungad. Nakaharap ito sa espada ni Yang Kai. Sword Ray. Nagulat si Yang Kai. Paanong hindi niya malalaman na nahulog siya sa bitag ng matandang multo na ito? Ang matandang ito ay nagpipigil at nagkukunwaring hindi siya katapat, lahat para sa kapakanan ng sandaling ito. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang silver sword, at hindi niya alam na ang isang silver sword ay maaaring talagang iluwa ang sword aura. Bagamat hindi niya alam kung gaano kalakas ang sword aura na ito, natitiyak niya na kapag nataman siya nito, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Sa kabutihang palad, naramdaman niyang may mali at nabaluktot ang kanyang katawan. Ang sword aura ay dumaan sa kanyang espada. Malinaw na narinig ni Yang Kai ang tunog ng pagkabasag. Nadurog ang puso niya, at wala siyang pakialam. Itinutok niya ang pinakamalaking puwang sa katawan ng lumang silver sword at nilaslas pababa. Sa isang malutong na tunog ng pag-crack, ang mga fragment ay lumipad kung saan-saan.
Nakakatakot ang ekspresyon sa mukha ng lumang silver sword. Ang slash ni Yang Kai ay halos maputol siya sa kalahati. Siya ay nagpapanggap na mahina, at binugbog hanggang sa matulis ni Yang Kai. Gusto niyang linlanggan si Yang Kai, ngunit sino ang nakakaalam na napakalakas ng battle instinct ni Yang Kai. Nakita niya ang panganib sa pinakakritikal na sandali at naiwasan niya ang nakamamatay na suntok. Ito ay naglagay sa kanya sa isang napaka-awkward na sitwasyon. Bumagsak din si Yang Kai sa lupa. Sa katawan ng espada, mayroong isang malaking puwang na lubhang nakakatakot. Kaunti na lang at masisira na. Sa pagkakataong ito ay isang talo-talo na sitwasyon. Sa susunod na sandali, ang dalawang silver swords ay tumalikod at sumakay patungo sa malapit na black iron bronze swords ng sabay. Sa sandaling ito, si Yang Kai man o ang lumang silver sword, wala na silang puhunan para makipaglaban sa kabilang partido, kaya maaari na lang nilang patayin ang mga mas mababang antas ng buhay upang ayusin ang kanilang mga sarili. Isang puting liwanag ang nagmula sa langit at hamarang sa daanan ng lumang silver sword. Sa espada, malamig at matatag ang mukha nilang Qingshan. Matagal nang naglalaban sina Yang Kai at ang lumang silver sword. Silang Qingshan ay nakapatay ng 200 hanggang 300 na espada at matagumpay na napromote ang kanyang sarili sa silver sword. Sa napakahalagang sandali, dumating siya upang tulungan si Yang Kai. Namumula ang mukha ng matandang silver sword. Natigilan siya sa kinatatayuan at hindi naglakas loob na gumalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Yang Kai. Ang kanyang katawan ng espada ay medyo nasira pa, ngunit pagkatapos na sumipsip ng maraming enerhiya, hindi na ito nanganganib na masira. Mag-ingat sa sword aura nito. Tinitigan ni Yang Kai ang kumikislap na sword aura sa lumang silver sword at binalaan silang Qingshan. Napakalakas ng sword aura. Kung hindi siya umiwas sa oras, hindi siya magiging maayos. Master, mag-ingat ka rin. Sabi nilang Qingshan. Tumalon siya at nilaslas ang lumang silver sword. Sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan, ang lumang silver sword ay hindi handang maghintay para sa kamatayan. Agad siyang nakipag-away kay Lang Qingshan. Dumating si Yang Kai mula sa gilid at sumali sa labanan. Sa 2 laban sa 1, kahit na ang lumang silver sword ay makapagpapalabas pa rin ng sword aura, hindi magiging maganda ang kalalabasan. Wala pang 10 minuto, nakahanap si Yang Kai ng pagkakataon at pinutol ang malaking agwat. Isang malutong na tunog ang narinig. Ang lumang silver sword ay nahati sa 2. Bumulwak ang masaganang liwanag mula sa sirang espada at sumugod sa katawan ni Yang Kai. Tiningnan ni Yang Kai ang kanyang sarili at nakitang mabilis na nakabawi ang mga nasirang bahagi sa katawan ng kanyang espada. Nagkaroon ng silver luster at ito ay mas matatag kaysa dati. Malinaw na malaking pakinabang para sa kanya ang pagpatay sa isang kalaban ng kaparehong antas. Hindi lamang iyon, pagkatapos lumunin ang asensya ng lumang silver sword, malinaw na naramdaman ni Yang Kai na mayroon siyang iba. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa dulo ng espada, naglalabas ang sword aura. Haha. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Nainggit si Yang Kai nang makita niya ang sword aura na ginamit ng lumang silver sword. Naisip niya na kakailanganin niya ng mas maraming oras bago niya maangkin ang sword aura. Sino ang nakakaalam na ang kanyang pangarap ay matutupad sa sandaling ito? Ngayon, tila pagkatapos lumunin ang kapangyarihan ng lumang silver sword, namana din niya ang kakayahan nito. Sa sword aura, ang kakayahan ni Yang Kai ay tumaas ng higit sa 30%. Master, ano ang dapat nating gawin sa mga taong ito? Dapat ba nating patayin silang lahat? Tumingin silang Qingshan sa unahan at nagtanong. May orihinal na libu-libong mahabang espada ng iba't ibang antas sa lambak. Gayunpaman, napatay nilang Qingshan ang 200 hanggang 300 sa kanila. Noong nag-aaway si Yang Kai at ang lumang silver sword, napatay din nila ang marami sa kanila. Ngayon, kalahati na lang sa kanila ang natira. Karamihan sa kanila ay mga espadang kalawang at ang ilan ay mga espadang tanso. Mayroon lamang bahagyang higit sa 20 itim na bakal na espada. Sa sandaling ito, ang mga espadang ito ay nagtutulak ng mga piraso ng ores kay Yang Kai. Ang mga mukha sa mga espada ay masunurin at sila ay nakatayo doon ng maayos. Natigilan silang Qingshan. Mukhang gusto kanilang magpasakop. Natural na nakita ito ni Yang Kai. Tila pagkatapos niyang patayin ang lumang silver sword, ang mahahabang espada sa lambak ay walang lakas ng loob na lumaban. Sa madaling salita, ito ang tuntunin ng mundong ito. Dahil handa silang magpasakop sa akin, hindi ko sila papatayin. Laming-galing si Yang Kai sa paligid. Matapos pumatay ng napakaraming espada, parehong naramdaman ni Yang Kai at Lang Qingshan na kung gusto nilang pagbutihin ang kanilang sarili, mas mabuting patayin ang mga buhay na kapareho nila. Ang pagpatay sa mga nasa mababang antas ay hindi makakabuti sa kanila. Bagamat maraming mahahabang espada sa lambak, mapatay man silang lahat, hindi sila gaanong makakatulong sa kanilang dalawa.
Sa kabaligtaran, ang mga ores na kanilang inaalok ay nakakuha ng atensyon ni Yang Kai. Bago siya dumating, napagtanto niya na tila mayroong espesyal na enerhiya sa mga ores na maaaring magpalakas sa mga espada. Ang mga ores na ito ay katulad ng mga espada. Hinati sila sa ilang antas. Sari-saring ores, bronze ores, black iron ores. Nakita pa ni Yang Kai ang isang maliit na piraso ng silver ore na kasing laki ng isang kamao. Inikat niya ang kanyang espada at tumalon sa silver ore. Tinusok niya ang kanyang espada dito. Gaya ng inaasahan, naramdaman ni Yang Kai ang pagdagsa ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, na nagpalakas sa kanya ng bahagya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lakas ay hindi kasing ganda ng mga benepisyo mula sa pagpatay sa isang silver sword, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Pagkaraan ng ilang sandali, ang enerhiya sa silver ore ay ganap na nilamon ni Yang Kai. Naging alikabok ito at nagkalat sa lupa. Matapos lumunin ang ilang itim na iron ores, napagtanto niya na pareho ang resulta. Tungkol sa bawat 10 ores na kanyang kinain ay katumbas ng mga benepisyo ng pagpatay ng isang taybak ng parehong antas. Ngunit kung iyon ang kaso, mauunawaan ni Yang Kai kung bakit pinananatiling buhay ng matandang silver sword ang kanyang mga nasasakupan. Ang pag-iingat sa kanila dito sa akin ay magpapahintulot sa kanya na magkaroon ng tuloy-tuloy na pag-aani, habang ang pagpatay sa kanila ay isang beses lang na benepisyo. Sa katagalan, natural na mas mabuting panatilihin silang buhay. Matapos hayaan ang daan-daang espada na magpatuloy sa pagmimina ng mga ore, sinimulang kainin ni Yang Kai at Lang Qingshan ang enerhiya sa mga ores upang palakasin ang kanilang sarili. Pagkalipas ng 5 araw, nang nilalamon ni Yang Kai ang enerhiya sa mga ores, sumugod silang Qingshan na may dalang ilang itim na espadang bakal. Tuwang-tuwang sabi niya, "Master, nakahanap kami ng tantungan. May 3 silver sword dito." Nagliwanag ang mga mata ni Yang Kai. Saan? Nais nilang Qingshan na tumuro sa isang direksyon, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang anumang mga paa. Walang magawa niyang sinabi. Ito ay isang araw na paglalakbay sa hilagang kanluran. Kumusta ang lakas ng kalaban? Mataimtim na sinabi nilang Qingshan. Medyo marami sila. Mayroong higit sa 5,000 sa kanila. Maliban sa 3 silver swords, mayroong hindi bababa sa 200 itim na bakal na espada. Pinilit ni Yang Kai ang kanyang dila. Sa katunayan, marami sila. Gayunpaman, maaaring hindi sapat ang marami sa kanila. Qingshan, dalhin mo silang lahat. Makikipaglaban tayo. Tuwang-tuwang sabi nilang Qingshan. Oo. Siya ay sumisipsip ng enerhiya sa ores sa nakalipas na ilang araw, ngunit ang mga resulta ay minimal. Sa wakas ay napagtanto ni Yang Kai na ang pagsipsip ng mga ores lamang ay hindi gagana kung gusto niyang mabilis na madagdagan ang kanyang lakas. Kung talagang gusto niyang manatili dito ng maraming taon, ito ay talagang isang pangmatagalang plano. Gayunpaman, nagmamadali siyang lutisin ang misteryo ng mundong ito at makuha ang World Fruit. Paano siya nag-aaksaya ng oras? Ito ay mas mabilis at mas praktikal na pumatay ng mga nilalang sa parehong antas. Ang 3 silver swords ay katumbas ng mga taon ng akumulasyon ng ores na kanyang kinain. Martial Peak, Kabanata 4108. Pagkakaroon ng lakas sa labanan. Isa rin itong lambak ng bundok, ngunit ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa dinambong ni Yang Kai. Sa kahabaan ng mga pader ng bundok, mayroong maraming mga baras ng minahan, at maraming iba't ibang kulay na mga espada ang makikita na naghahabi sa loob at labas ng mga ito, na nagmimina ng mga ore. 3 silver sword ang bawat isa ay sumasakop sa isang sulok, at hindi mabilang na ores ang nakatambak sa harapan nila, sumisipsip ng enerhiya. Si Yang Kai ay nakatayo sa gilid ng burol kasama silang Qingshan sa tabi niya. Sa likod nila ay daan-daang sari-saring sundalo. Bagamat mayroon silang daan-daang espada, ganap silang hindi maihahambing sa porma sayon ng kalaban. Sa mga tuntunin ng bilang, ang kaaway ay 10 beses na mas marami kaysa sa kanila. Kung talagang lalaban sila, hindi sapat ang daan-daang espada sa tagiliran nila para punan ang mga puwang sa pagitan ng mga ngipin ng kalaban. Master, ang silver sword sa gitna ay dapat ang pinakamalakas, at ang nasa kaliwa at kanan ay bahagyang mahina. Kung titingnan ang kanilang mga kulay, ang silver sword sa gitna ay dapat na nakaka-absorb ng sword rays. Sabi nilang Qingshan. Tumanggo si Yang Kai. Tama silang Qingshan. Ang 3 silver swords ay may iba't ibang lakas at kahinaan, at halata ito sa kulay ng kanilang mga kulay. Ang nasa gitna ay talagang mas malakas, at ang kulay nito ay mas malalim kaysa kay Yang Kai. Kahit na ang iba pang 2 silver swords ay hindi kasing lakas ng kay Yang Kai, dapat ay mas malakas sila kaysa kay Lang Qingshan. Siyempre, ito ay hinuhusgahan lamang mula sa tigas ng espada at sa talas ng talam. Kung talagang mag-aaway sila, mahirap sabihin kung sino ang mas malakas.
Kaka-level lang ni Yang Kai sa Silver Sword, at pinutol na niya ang isang espada na maaaring sumipsip ng mga sinag ng espada. Siya ay umasa sa kanyang mga taon ng karanasan sa labanan. Ang mga Silver Sword na ito ay nagbabantay sa isang sulok, at umasa sila sa enerhiya sa mga ores upang palakasin ang kanilang mga sarili. Bagamat hindi sila masama, mahirap sabihin kung gaano sila kakayanin sa isang laban. Master, mangyaring sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Tanong nilang Qingshan sa seryosong tono. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nagmamasid saglit. Marahan niyang sinabi, Qingshan, may kumpiyansa ka bang harapin ang Silver Sword sa gitna? Ang tatlong Silver Swords ay nagukupa sa isang sulok, na nagbigay kay Yang Kai ng pagkakataong makalusot sa isa-isa. Ang nasa gitna ang pinakamalakas, at kung talagang lalabanan niya ito, matagal pa bago matukoy ang mananalo. Gayunpaman, kung mapatay niya ang iba pang dalawang espada at pagkatapos ay haharapin ito, magiging mas madali ito. Oo, sagot nilang Qingshan sa malalim na boses ng walang pag-aalinlangan. Kung gayon mag-ingat ka, tutulungan kita pagkatapos kong patayin ang dalawa pang Silver Swords. Nagbabala si Yang Kai, lumingon, tumingin sa daan-daang espada na dinala niya, at nagutos. Sisingilan, may limitasyon ang lakas ng ilang daang sundalong ito. Sa halip na iyon, ito ay mas mahusay na gamitin ang mga ito bilang isang distraction. Kahit na nabura silang lahat, hindi mararamdaman ni Yang Kai ang kurot. Ang daan-daang espada ay sunod sa Nurin, at ang 20 o higit pang itim na espadang bakal na namumuno sa grupo ay may takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay may kanya-kanyang katalinuhan, kaya natural na alam nila kung ano ang mangyayari kung sila ay sumugod. Nang makita ito, inikat ni Yang Kai ang kanyang espada at binasag ang dalawang itim na bakal na espada sa kanyang harapan. Malamig na sabi niya, bumaba ka, o papatayin ko kayong lahat. Ang pagkilos na ito ng pagpatay ng manok upang bigyan ng babala ang mga unggoy ay may epekto. Kahit na ang natitirang mahabang espada ay mukhang hindi mapakali, sila ay natakot sa kamahalan ni Yang Kai at hindi na nang ahas na magantala pa. Sa pangunguna ng mga itim na espadang bakal, sumugod sila sa lambak. Sa sandaling gumalaw siya, naramdaman agad ito ng mga longsword sa lambak. Ang tatlong Silver Sword ay tumigil din sa paglamon ng enerhiya ng ores at tumingin sa ibabaw. Master, pupunta ako, sigaw nilang Qingshan at dumiretso sa pinakamalakas na Silver Sword sa gitna. Sinisingil niya ang lahat at hindi mapigilan. Ngayon na isa na rin siyang Silver Sword body, ang mga longsword na mas mababa sa antas na ito ay hindi na makakalaban sa kanya. Nagbukas siya ng landas sa hukbo ng kalaban, nag-iwan ng hindi mabilang na mga sirang espada. Nang makitang naakit ang atensyon ng mga espada sa lambak, dahan daw ang kumilos si Yang Kai. Hindi siya direktang sumugod sa lambak, ngunit tumakbo patungo sa isa pang tuktok ng bundok. Maririnig ang mga kalabog sa paanan ng bundok. Isa-isang nabali ang daan-daang espada sa tagiliran niya. Ang mga sinag ng enerhiya ay dumaloy at pumasok sa mga katawan ng mga pumatay, na pinalakas ang kanilang lakas. Kung titingnan ang sitwasyon, ang buong hukbo ay mapapawi sa wala pang kalahating oras. Inasahan na ito ni Yang Kai, kaya hindi niya ito pinansin at mabilis na nakarating sa tuktok ng bundok. Pagtingin sa ibaba, ang isang Silver Sword ay nakatingin sa larangan ng digmaan sa ibaba, hindi napapansin ang panganib na nasa itaas na ng ulo nito. Tumalon si Yang Kai at nilaslas ang Silver Sword. Sumipol ang hangin, at sa dulo ng espada, ang sinag ng espada ay parang dila ng isang espiritong ahas, puno ng layuning pumatay. Nang malaman ng Silver Sword na may mali, huli na ang lahat. Nilaslas ni Yang Kai ang hilt ng espada, at nabasag ng matalim na sword light ang katawan ng espada, na durog-durog ito. Sa isang strike lang, binawian na ng buhay si Bai Yinjian. Siyempre, ang labanan sa lambak ay nakakuha ng atensyon nito, at sinamantala ni Yang Kai ang pagkakataong maglunsad ng palihim na pag-atake. Gayunpaman, ang pinakamalaking dahilan ay ang kontribusyon ng Sword Ray. Ito ay orihinal na bahagyang mahina kaysa kay Yang Kai, kaya hindi ito magkakaroon ng magandang wakas kung ito ay tamaan ng Sword Ray. Kahit na tamaan ng Sword Ray si Yang Kai, halos maputol siya sa dalawa. Hindi tumigil si Yang Kai, at pagkatapos wasakin ang Silver Sword, agad niyang sinugod ang isa pang Silver Sword. Sa kanyang likuran, isang makapal na liwanag ang pumasok sa kanyang katawan, na naging dahilan upang ang Sword Ray ni Yang Kai ay mas lumapot at malakas. Sa lambak, naganap ang kaguluhan. Hindi mabilang na mahabang espada ang hamarang sa daan. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang espada, at ang sinag ng espada ay kumikislap, na umani ng buhay ng mga mahabang espadang iyon. Kahit saan siya dumaan, sumisigaw ang hangin at sumisigaw ang crane. Sa likuran niya, sinundan ng mga light beam, na lumilikha ng nakasisilaw na kinang. Nang makitang napakabangis ni Yang Kai, halatang natakot ang Silver Sword.
Hindi ito nang ahas na manatili sa parehong lugar, at sumugod patungo sa Silver Sword sa gitna, na halatang gustong humingi ng proteksyon. Ngunit paano ito hahayaan ni Yang Kai na gawin ang gusto nito? Inilagay ang lahat ng kanyang lakas dito, ang Sword Light ay biglang lumaki. Pagkatapos niyang patayin ang unang Silver Sword, nakuha niya ang kapangyarihan ng Sword Gleam. Gayunpaman, ang Sword Gleam ay 3 pulgada lamang ang haba. Matapos niyang patayin ang pangalawang Silver Sword, lumaki ng 2 pulgada ang kinang ng espada. Sa daan, nakapatay siya ng hindi mabilang na iba pang longsword. Sa sandaling ito, ang Sword Gleam ay 6 na pulgada ang haba. Sa sandaling ito, sa buong lakas niya, ang sinag ng espada ay lumaki ng 1 pang pulgada. Ngunit kahit na ganoon, ang distansya sa pagitan niya at ng Silver Sword ay unti-unting lumayo, dahil napakaraming mahahabang espada ang nakaharang sa kanyang dinadaanan. May mga itim na espadang bakal, mga espadang tanso, at kahit na mga kalawang na espada. Kahit na hindi sila ang kalaban ni Yang Kai, nagawa nilang hadlangan ang kanyang pagsulong. Bukod dito, ang patuloy na pag-atake ay nagpang-inag sa espada ni Yang Kai. Maraming langgam ang laging makakagat ng elepante hanggang mamatay. Sa ilang sandali lamang, ang katawan ni Yang Kai ay nagkaroon ng ilang kasing laki ng butil, ngunit pagkatapos patayin ang mga espada ng kaaway, ang mga hiwa na ito ay mabilis na gumaling at naulit. Sa Small Sealed World, si Scabby Head at ang iba pa ay binibigyang pansin ang eksena sa labas, at sa sandaling ito, lahat sila ay nabigla. Kung hindi mapipigilan ni Yang Kai ang Silver Sword ito, silang Qingshan ay nasa panganib pagkatapos itong magtagpo sa nasa gitna. Hindi silang Qingshan ang kalaban ng Silver Sword sa gitna, at sa sandaling ito, napapalibutan siya ng panganib. Kung hindi dahil sa mayamang karanasan sa pakikipaglaban nilang Qingshan, patay na siya ngayon. Gayunpaman, bagaman labis silang nag-aalala, wala silang magagawa para tumulong. Hindi man lang ma-activate ni Yang Kai ang Small Sealed World sa oras na ito, kaya hindi niya ito mailabas. Kahit na kaya niyang palayain ang mga ito, sa kakaibang mga alituntunin ng mundong ito, sila ay mga kalawang na espada, hindi kayang gampanan ang kahit katiting na papel. 10 metro, 20 metro, 30 metro. Nang makita ang Silver Sword na palayo ng palayo sa kanya, nanlaki ang mga mata ni Yang Kai sa galit. Sa pagtataas ng kanyang espada, biglang umilo ang dulo ng kanyang espada at siya ay naglazlaz, na galit na sumisigaw. Mamatay. Sa dulo ng espada, biglang bumaril ang isang sword ray at naging stream ng sword chi. Saan man ito dumaan, nawasak nito ang daan-daang espada sa isang iglap at direktang tumama sa katawan ng Silver Sword. Pagkaraang palayain ang pag-ataking ito, bumagsak si Yang Kai sa lupa, ang silver light sa kanyang katawan ay naging walang katulad. Inubos ng hampas na ito ang lahat ng kanyang lakas. Sa Small Sealed World, namutla ang mukha ng isang tao. Tapos na. Nagliwanag ang mga mata ni Scabby Head. Anong tapos na? Nanalo ba si Master? Maraming tao ang hindi alam kung bakit niya ito sinabi, ngunit naunawaan nila sa susunod na sandali. Ang mga light beam ay biglang bumaril sa katawan ni Yang Kai mula sa lahat ng direksyon, na naging sanhi ng kanyang mapurol na kinang na bumalik sa dati nitong kinang. Ang light beam na ito ay ang enerhiya mula sa mga espada na kakapatay lang niya. Ang welga ni Yang Kai ay naubos na niya ang kanyang lakas, ngunit nakapatay din siya ng maraming kaaway, kaya agad siyang napalitan. Dahan-dahang bumangon, nagningning ang mga mata ni Yang Kai habang iniisip niya ang kanyang sarili. Talagang tama, nang makuha ko ang sword light na ito, naisip ni Yang Kai na dahil may sword light, magkakaroon kaya ng sword chi pagkatapos na linangin ito sa isang tiyak na lawak. Ngayong naubos na niya ang lahat, nagawa na niyang makagawa ng sword chi, ngunit ang kanyang pundasyon ay masyadong mahina, kaya isang sword chi ang naubos niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang hindi mabilang na mahabang espada sa paligid ay tumingin sa takot, ngunit wala sa kanila ang nangahas na sumulong. Ngayon lang talaga sila tinakat ng sword chi. Malamig na bumuntong hininga si Yang Kai at humakbang pasulong, pagdating sa harap ng Silver Sword. Ang Silver Sword na ito ay pinutol ng kanyang sword chi, ngunit hindi ito agad nabasag. Gayunpaman, ang espada ay natatakpan na ng mga bitek, na parabang ito ay madudurog sa isang dampilang. Nang makita si Yang Kai na nakatayo sa harapan nito, ang Silver Sword ay gustong bumangon, ngunit ang kaunting paggalaw ay magdudulot ng pagkalaglag ng mga pira-piraso. Hindi nagpakita ng awa si Yang Kai, pinutol ito sa ilang piraso gamit ang isang slash. Isa pang daloy ng siksik na enerhiya ang damaloy sa kanyang katawan. Sa isang iglap, si Yang Kai ay puno ng enerhiya. Isa pa, mas malakas pa siya kaysa dati. Pagtingin, silang Qingshan ay nasa napipintong panganib. Hinahampas siya ng pinakamalakas na Silver Sword, dahilan para tumalon siya ng pataas at pababa.
Nagkaroon na ng gap sa pagitan nila, kaya hindi nang ahas silang Qingshan na harapin ito ng direkta. Sa halip, madalas siyang umiikot dito. Dahil dito, mas lumala pa ang sitwasyong mahirap na, at maraming bitik sa katawan ng espada. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, kung hindi tumulong si Yang Kai, silang Qingshan ay mamamatay dito sa wala pang kalahating tasa ng oras ng tsaa. Sa kritikal na sandaling ito, biglang sumigaw si Yang Kai. Qingshan, umatras, walang pag-aalinlangan, umalis silang Qingshan sa battle circle, at lumabas si Yang Kai mula sa kanyang likuran, nakaharap sa espada ng kaaway. Makalipas ang kalahating oras, kasabay ng malutong na tunog ng pag-crack, nabasag ang huling silver sword. Ang katawan ni Yang Kai ay gutay-gutay, ngunit nakatayo siya sa lugar, naligo sa enerhiya, at ang mga nasirang bahagi ay mabilis na naayos. Ang silver sword na ito ay orihinal na mas malakas kaysa kay Yang Kai, ngunit pinatay ni Yang Kai ang dalawa sa mga kasama nito at marami sa mga nasasakupan nito, at direktang lumaki sa antas kung saan sila ay pantay na tugma. Magkapareho ang kanilang mga lakas, kaya paano ito magiging kalaban ni Yang Kai? Nakipaglaban man ito sa piling ng buhay, hindi pa rin ito maiwasang sundan ang mga yapot ng mga kasama.